Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So dito naman tayo sa ano, yung iba pa na mga yung iba pa na may mga kaso, sabi ni Ombudsman Buying 10 yan. Sabi niya 10 yan na may mga kaso pa. Iniimbestigahan pa daw nila. Oh, 10 daw yan. Senador pa po, yung masasampahan ng plunder. Marami pa ibang kaso. Hindi ko alam kung yung tatlo pa plunder ay pa-file namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. So, I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po. Merculeta. Marculeta, Tapos meron pang tatlo pa. may tatlo pa. Tatlo, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. So, Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. so most likely po ngayong taon mga 7 yung makukulong na senador. Nakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Magdarating tayo dyan. Okay. Hindi ko naman alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang, wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung merong way out, gamitin natin yung way out. Nine ba? Would you confirm na mga around 9 senators that you're investigating? Probably Around 9 to 10. Okay. Kaya galing po mismo yan kay Ombudsman Buying Rimulya. Sa kanila daw na investigasyon ngayon, ang iniimbestigahan nila ay 10 senador. Sino kaya yung 10 senador na yan? Alam naman natin kung sino yan. O isa-isahin natin. O yun na nga, si Jinggoy nakasuhan na. Si Chis Escudero, plunder din yan. Jewel Villanueva, plunder din yan. O di ilan na, 3 na. Si Marcoleta, plunder din pero dahil dun sa gift na na-receive niya, 4 na. Si Bongo, may kasong plunder din si Bongo O di 5 na. Sino pa ba? Sino pa ba ang mga iniimbestigahan? Si yung magkapatid na Villar, si Mark at saka si Camille, ilan niya na yan? 7 na yan. Bakit? Ano naman ang kaso ni Camille at ni Mark Villar? Ang kaso naman ni Camille at Mark Villar, yung insiders trading. May kaso sila ang nagsampa sa kanila ng kaso, SEC mismo, Securities and Exchange Commission. Si Camille Villar yan, saka si Mark Villar, ilan na? 7 na? Sino pa ba? Pangwalo, hindi naman plunder, hindi rin naman pero si Padilla iniimbestigahan na rin ngayon tungkol sa obstruction of justice. O di 8 na yan. 8 na yan. Si Padilla, sino pa ba? Si Bato, ICC naman ang kaso ni Bato. ICC, di 9 na. Isa na lang. Isa na lang. Hindi, ang tinutukoy kong 10, mga senador. 10 senador. Yun ang mga pinangalanan ko. Si Bato, ICC. Si Bongo, may plunder, may ICC. 2 na. Si Jinggoy, nakasuhan na nga ng plunder. Si Cheese, nasa preliminary investigation. Si Joel Villanueva, next week daw, kakasuhan na rin. 5 na. Si Marcoleta, plunder, pero dun sa gift na na-receive niya, 6. Yung magkapatid na Villar, insiders trading, manipulation ng mga shares. 8 na. Tapos si Padilla. Si Padilla naman tungkol sa obstruction of justice. Isa na lang para maging 10. Kaya yung sinasabi ni Buying, lahat halos ng senador iniimbestigahan nila may 10 daw. Iba-ibang kaso. May ICC, may plunder, may graft, may malversation, may obstruction of justice, may insiders trading. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Loren ba ang pang-10 sa Solar? Pero hindi naman siya involved din sa anak niya lang yun Si Cayetano, pwede si Cayetano nga,
O kaya anyway, talagang marami. Marami talagang senador ang iniimbestigahan ng ombudsman. Kaya sa susunod na mga araw, makakakita tayo ng mga kakasuhan. Pero ang ngayon, ang pinaka seryoso, itong apat na to. Plunder lahat ito eh. Jinggoy, Cheese, Villanueva, tapos itong si Marcoleta. Lahat sila plunder. Si Bato, hindi naman tungkol sa graft in corruption, tungkol sa ICC yon. Si Bongo, may ICC, may plunder din. Si Robin Hood Padilla naman, obstruction of justice kasi pinatakas niya si Bato. Yung magkapatid naman na Villar, insiders trading, sa SEC naman ng mga kaso yun. Minanipulate nila yung mga valuation ng kanilang properties. Pandaraya sa mga shares of stocks. Kaya matindi mga kabunyog. Tapos ngayon galit si Jaime Marcos dahil parang inuubos na daw sila sa mayorya. Anong magagawa natin? May mga krimen silang nagawa eh. Alangan namang hindi sila kasuhan. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Alangan namang hindi mo yan kasuhan, may mga krimen silang nagawa. Kaya yung sinasabi ni Jaime na parang pinipili lang na sa mayoryang kakasuhan. Sila kasi yung may mga ebidensya eh. Sila yung may mga ebidensya. Sila yung may mga nagawang krimen at may mga testigo at ebidensya sa kanila. Abangan na lang natin mga kabunyog ang mangyayari sa mga ito. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.